Bombo Weather Update. Kuha tayo agad ng mga development. Kaugnay pa rin po sa pananalasan ng bagyong Christine. Lalo para ho itong lumakas at ganap ng isang tropical storm. At dumami pa yung mga lugar na nasa ilalim po ng signal number 1. May update po dyan mula sa Bombo Radio Philippines Weather Center, si Bombo Victor Liantino. Yes, Bombo Genesis, lumakas pa nga itong bagyong Christine at umabot na ito sa tropical storm category. Huling namataan ang sentro ng naturang bagyo sa layong 390 km east ng Virac, Catanduanes at kumikilos ito pakanluran sa bilis na 15 km per hour. May taglay pa rin ito o lakas ng hangin na aabot sa 65 km per hour at may pagbugso nga abot naman sa 80 km per hour. Dahil nga dito nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga susunod na lugar. Kagaya ho dito sa may bahagi ng Luzon at eastern, maging ang central portion ng mainland Cagayan. Kabilang dyan ang Piata, Santo Niño, itoong Tuaw, Lalo, Enrile, Gonzaga, Alcala, Amulong, Santa Teresita, Bagao, Bugee at Sulana, Rizal, Santa Ana, maging etong Tugigaraw, itong Gataran, Pinablanca, Igig, Lasam, Apari, maging itong Alacapan, Isabela at Quirino. Kasama rin ang southern portion ng Nueva Vizcaya, maging ang Aurora, ang eastern portion ng Rizal. Kabilang po dyan ang Tanay, Pilila at Halahala at maging itong eastern portion ng Laguna, Mahayhay, Magdalena, Pila, Santa Cruz, Pagsanhan, Luciana, Cavite, Lumban, Kalayaan, Paite, Pakil, Pangil, itong iba pang mga lugar bilang na riyan ang Santa Maria, Mabitak at itong northern at maging ang eastern portion ng Quezon. Kabilang ho ang Tagkawayan at Ginayangan, Buenavista, San Narciso, San Andres, General Nakar, Pitogo, San Francisco, Calawag, Pagbilao, Infanta, maging ang Lopez, Katanawan, Mulanay, Unisan, ang General Luna, ang Plaridel, Quezon, at Alabat, Sampaloc, Padre Burgos, Macalelon, Mauban, Perez, Adangan, at Gumaka. Kabilang rin ho ang ilan pang ito ho, Lucena City, Lukban, itong City of Tayabas, maging ang Pulilo Island, Marinduque, Romblon. Kabilang din ho itong Bicol Region, ang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, lalawigan ng Albay, Sorsogon at lalawigan ng Masbate at maging itong Ticao Island at Burias Island. Samantala sa Visayas area naman, kabilang dito ang Eastern Samar, Northern Samar, Samar at Leyte, Biliran at maging ang Southern Leyte. Sa Mindanao area naman, kabilang din dito ang Dinagat Island, ang Surigao del Norte, kabilang rin ang Siargao, Bukas Grande Group. At mga kabombot ka Sir Nation, dahil nga sa pabagong bilis ng bagyo, maaaring mag-iba rin ang landfall time nito, pati na ang mga lugar na tatamaan ng naturang sama ng panahon. Inaalerto pa rin ang kalagayan, maging itong Cagayan Valley at Central Luzon dahil yan sa epekto ng naturang bagyo. Bombo Genesis. Okay. Yung pagbabago nitong posibleng landfall na nababanggit mo, Bombo Vic, kasi kahapon ang forecast dito ay posibleng Friday o Biyernes. Mas maaga ba or possibly mas matagal before yung forecast kahapon na Friday? Kamagyan na Bombo Genesis? Oo. Kasi kahapon ang initial forecast ay Friday, yung posibleng paglandfall niya dyan sa may extreme northern Luzon. Posible bang mas mapaaga yung panglandfall? Kasi nababanggit kanina na posibleng mabago yung landfall scenario nito, Babawik. Doon sa tracking Bombo Genesis, posible nga itong maglandfall dyan sa may bahagi ng Isabela sa October 23. At kung magbabago nga itong galaw ng naturang bagyo, maaaring lumabas naman ito sa pagsapit naman yan ng October 25, Bombo Genesis. So possibly bukas yung landfall, unlike doon sa initial na forecast kahapon na Friday. So sige, abangan natin yan. Maraming salamat, Bombo Victor. Mula sa Bombo Weather Center, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!